Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Naalala mo na? Hindi makapaniwala na tanong ni Ellie sa akin. Humakbang siya palapit sa akin at heto siya ngayon, mismo sa harapan ko, titig na titig sa mukha ko. Iyon lang ang naalala ko, tapos nakatali tayo pareho. Sagot ko. Tumango si Ellie at naupo sa maliit na upuan na tanging meron ako dito sa salas. Bigla ay naging tahimik ito nang hindi na nagsalita pa, pero ang mga mata ay sinuyod ang kabuuan ng apartment na tinitirhan ko. Sana pagkatapos nito ay wala na ang pagdududa mo sa daddy ko, Gavin. I know it's difficult for you to believe me, maging sa mga sinasabi ko, but I know my dad rules in life. Hindi niya gagawin yan, lalo na ang patayin ng daddy mo, para lamang makuha ang maliit na bahagi ng negosyo at ari-arian ng pamilya mo na pinaghatian ng tunay na mga mastermind sa pagpatay kay Mr. Suarez. May point si Ellie. Pero hindi ganoon kadali na tanggapin ng isip ko ang lahat, lalo na at si Colin Madrigal ang alam ko na siyang may pakana mula't simula sa nangyari sa akin. How did you know about all of this, Ellie? Nagdududa na tanong ko. Base na rin sa sinabi niya na si Santiago Alegre lamang ang sumalo ng lahat at ang kasabwat nito ay isinalba ang sarili sa koneksyon ng pagkamkam ng ari-arian ko. At tanging iisang tao lamang ang nagdidiin dahil sa kanya nakapangalan ngayon ang mga ito. Malaki rin ang posibilidad na ganun din ang ginawang pagliligtas ng ama ni Ellie sa sarili. Gaya nga ng sabi ko, mag-iimbestiga din ako at papatunayan ko na walang involvement sa kaso ang daddy ko. Ayon sa records na nakuha ko, ay fake account ang sinasabi nilang nakapangalan sa daddy ko, na nalink account kung saan pumasok ang pera na inakalang nakaw ng father mo na ninakaw ni dad. Sabi ni Ellie. Iyan ba ang sinabi ng daddy mo, Ellie? Seryoso na tanong ko. Kita ko kung paano nagsalubong ang kilay nito matapos marinig ang sinabi ko. Hindi kita pipilitin na paniwalaan ako, but one thing I can assure you, walang alam ang daddy ko tungkol dito at lalong wala siyang kaalam-alam na siya pala ang pinanghihinalaan mo. I'm trying to find out everything alone at walang involvement sa investigasyon ko na ito at kahit na sino. Maging ang sarili kong ama dahil isa lang ang gusto kong mangyari. Gusto kong lumabas ang katotohanan na wala kahit na sino ang magtatangka na pagtakpan ang bawat ebidensya na makukuha ko. Natahimik ako sa sinabi ni Ellie. Alam ko, hindi man siya kilala ng isip ko, ay may bahagi ng puso ko ang nagsasabi na paniwalaan ko siya. Sa dami ng mga nangyari sa akin, ay tanging si Ellie lang ang nag-iisang taong laging nasa tabi ko. Pero natatakot ako para sa kaligtasan niya, oras na lumabas ang totoo sa pagkatao ko. Nawala na ako ng mahal sa buhay dahil nagtiwala ako sa mga maling tao sa paligid ko. Hindi nakakayanin ng konsensya ko kung pati si Ellie na naging mabuti sa akin ay mapapahamak dahil lamang sa hinayaan ko siyang mapalapit sa akin. I appreciate your help and effort, Ellie. Pero mas dapat na huwag ka nang makialam pa. Ayoko na madamay ka sa gulo na kinasasangkutan ko ngayon at mapapahama ka ng dahil sa akin. Please, believe me, ginagawa ko to para sa kaligtasan mo. Dahil hindi ko kayang tingnan ng emosyon na bumabalatay sa mukha niya, kaya ibinaling ko na lamang sa ibang banda ang paningin ko. Ayaw ko nang masaktan siya. Hindi ko rin kayang tingnan ang disappointment na mga matang nakatingin ng diretsyo sa akin. Alright, desisyon mo yan, Gavin. Hindi na ako aasa na maaalala mo ako at babalik tayo sa dati dahil alam ko na imposible. I'm only here for my dad. Walang emosyon na sagot ni Ellie. Besides, wala rin tayong pinagsamahan kaya imposible na may maganda kang alaala tungkol sa akin. I'm done here. At makakaasa ka na ito na ang huling pagkakataon na pupunta ako dito. Hayaan mo, hindi ako sagabal sa plano mo basta huwag mo lang kakantihin ng daddy ko. Dahil bago ka makarating sa kanya, dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko.
Seryoso at matigas na sabi ni Ellie. Ramdam ko ang bawat salitang binitawan niya. Naging magulo bigla ang isipan ko matapos tumalikod ito at mabilis na tinungo ang pintuan, saka nawala sa paningin ko. Mabigat ang hakbang na naupo ako sa upuan na inuupuan niya kanina lamang. Pakiramdam ko ay nanghihina ako. Gusto ko siyang habulin pero nagtatalo ang isipan ko. Kapag ginawa ko kasi iyon ay lalo lamang siyang inilagay sa kapahamakan. Siguro hindi pa niya maintindihan sa ngayon kung bakit ito ang ginagawa, pero paano ko sasabihin sa kanya ang totoo kung ako mismo ay naguguluhan sa sarili ko. Malakas na buga ng hangin ang pinakawalan ko bago muling binalikan ang laman ng folder na dala ni Ellie. Binasa ko ang lahat at mas napatunayan ko na tama ang pasya ko na huwag na munang lumabas at magpakilala sa publiko at mga kalaban ko. Dahil bukod sa maimpluwensya at mga bigati ng mga taong binangga ko, ay mga mapanganib din sila. Si Carlos Hidalgo ang pinakautak ng lahat. Nagtatago dahil sa dami ng mga kaso na nakasampa laban dito. Hinahabol ng batas pero walang pangil pagdating sa kanya dahil kontrolado nito ang kaso sa tulong ni Congressman Mariano Romualdez. Siya din ang pinuno ng triad at sindikato na kalaban ng mafia ng pamilya ni Ellie. Hindi magiging madali ang lahat kaya kinakailangan ko talaga ng konkreto na plano para mapabagsak sila pareho dahil kung hindi ay sigurado akong hindi magtatagal ay matitrace nila ako sa lugar na ito. Akmang ibabalik ko ang lahat ng laman sa envelope nang may nakita akong dalawang naiwan na papel sa loob. Agad na kinuha ko ito at nakita ko ang record kung paano napunta ang katawan na gamit ko sa ampunan. Imposible. Hindi ako makapaniwala sa nakita matapos mabasa ko ang buong detalye. Posible ba na si Rose ang ina ng batang nagbigay kay Aling Helena sa stop ng ampunan? Walang nakalagay kung saan niya nakuha na lugar pero isang malaking bahagi ng impormasyon ang sumunod na nabasa ko na nag-uugnay sa pagkatao ko. Sa palengke ibinigay kay Aling Helena ang bata at hinahabol ito ng ilang kalalakihan. Match ito sa description ng mga tauhan ni Master kung paano nila nakuha si Rose sa isang palengke, kung saan ito sumuot matapos na tumakas galing sa hospital kung saan nakakonfine si Gavin at ang ina nito. Ibig sabihin ba nito, ang katawan na pinasukan ko ay ang nawawala kong anak na si Gavin nga? Mas lalong pinagtibay ang hinala ko nang makita ang larawan ng lampin na nakabalot umano sa katawan ng sanggol na napunta kay Aling Helena at dinala sa ampunan. May heart sa gitna tapos MR ang initial na nakaborda sa lampin habang sa baba nito ay nakalagay ang bordado na pangalan ni Gavin na ipinangalan namin sa bata. Kilala ko ito base sa kung paano ito nakaborda dahil pinakita ito ni Rose sa akin. Combine ito sa pangalan naming dalawa, kaya kilalang kilala ko ito. Kung ganoon, ay totoo nga na anak ko ang may-ari ng katawan na ito, pero bakit ako napunta dito at nasaan siya? Posible ba na may nangyari din na hindi maganda sa kanya, kaya nagawa kong pumasok sa katawan niya dahil related kaming dalawa? Mas nanghihina ako sa nalaman ko. Ano na ang susunod na gagawin ko pagkatapos nito? Masyadong naging mahirap ang buhay ni Gavin dahil sa nangyari. Siya ang higit na nagdusa sa kagagawa ng mga makasarili at mga hayop na sakim na kumamkam ng ari-arian ko. Kailangan na makausap ko si Ellie at alamin kung ano ang alam niya bago ako nagising sa katawan ni Gavin. Posible kaya na dati na akong nasa katawan na niya noon pa? Pero lately lang nakaalala dahil na-trigger ito na dukutin kami ng mga tauhan ni Rafa. May mga alaala na pumapasok sa memorya ko pero ipinagbolang bahala ko na lang dahil sa tingin ko ay imahinasyon ko lamang ito. Pero ngayon, isa itong patunay na bahagi ito ng alaala ni Gavin na bumabalik sa isipan ko. Hindi kaya mula't simula ay ako siya at siya ay ako na talaga? Ang hirap unawain dahil na kahit na matalino akong tao ay hindi ko ito naabot ng pangunawa ko. Doktor si Ellie. Baka sakali na maipaliwanag niya ang tungkol dito. Higit kanino man ay siya ang taong makakaunawa sa akin dahil siya lamang ang taong lagi at nasa tabi ko simula nung muling magkaroon ako ng muwang sa mundo.
Hello, Ricky? Alamin mo ang lahat ng medical records and history ni Baby Gavin Suarez sa Makati Medical Center. Kunin mo miski kaliit-liitan na detalye tungkol sa kanya. We need to dig more about him. Sabi ko sa kausap na private investigator na tinawagan ko. I lose my focus sa next target ko dahil sa mga natuklasan ko. Marami akong plano pero nabaliwala iyon dahil sa revelasyon na nalaman sa envelope na hawak ko. Ellie is smart enough para makuha ang lahat ng mahalagang detalye na ito. Kung bakit ngayon ko lang kasi ito nakita kung kailan nakaalis na siya at sinabing hindi na muling magpapakita pa. Kailangan na makausap ko siya kaya lumabas ako ng bahay at umaasa na makita ko pa siya dahil ilang minuto pa lang ang nakalipas pero wala na siya. Nakakapanghinayang. Sinayang ko ang magandang pagkakataon na magtanong at alamin ang mga sagot na bumabagabag sa akin ngayon. Oras na magkita kami, sasabihin ko sa kanya ang totoo dahil umaasa ako na mas higit na mapapadali ang paghahanap ko sa katotohanan kung magtatanong ako sa kanya. Sila ni Gavin ang dating magkakilala at magkasama. Marami siyang alam tungkol sa katauhan, kilos at tungkol sa anak ko na maaaring makasagot sa tanong na ngayon ay paulit-ulit na dumadaloy sa isipan ko. Something is wrong kaya pumasok at nakapunta ako sa katawan ng anak ko. Natatakot ako na nawala siya ng araw na nabaril lang tumakas sila ni Ellie sa kampo ni Rafa. Malaking katanungan sa akin ngayon kung bakit malinaw na naaalala ko ang lahat ng pangyayari ng araw na iyon. Maging kung paano kami ni-rescue ng kapatid ni Ellie na si Declan. Kailangan ko ng kasagutan dahil konti na lang ay mababaliw na ako ng tuluyan. Si Ellie ang makakasagot sa tanong ko na ito dahil bukod siya ang kilala ni Gavin noon ay siya din ang doktor na personal na gumamot sa amin noon. Muli ay bumalik ako sa loob ng apartment ko. Nagbihis ako at binalikan ng hospital kung saan ko muling nakita si Ellie nang isugod ako ng kung sino sa mga tauhan ng kumpanya. Pwede bang makausap si Doktora Ellie Madrigal? Tanong ko sa nurse na nasa information station. Kunot ang noo nito pero mabilis na nagtipa sa keyboard sa harap. Wala pong doktor na Ellie Madrigal ang pangalan na naka-assign o naka-duty dito? Inisip ko ang araw at petsa na dinala ko dito at sinabi na siya ang naging doktor ko. I'm sorry sir pero sa tingin ko po ay isang part-timer or volunteer doctor po ang na-assign sa inyo nung araw na yon. Si Dr. San Francisco po ang makakasagot sa inyo since wala po siyang record dito na database sa hospital. Mahabang paliwanag ng nurse na kausap ko. Mukhang mas mahihirapan pa akong hanapin si Ellie kaysa mahalungkat ang mga baho ng mga kalaban ko. She's a mystery na maging ako ay nagulat na lang kung bakit bigla na lang nagtatagpo ang landas naming dalawa kahit saan. Posible nga ba na nakasunod nga lang talaga siya at nakabantay sa bawat ginagawa ko? Anong dahilan ni Ellie para gawin iyon, gayong malinaw naman sa kanya na lumayo na ako at ayaw magkaroon ng ugnayan pa sa pagitan naming dalawa? Ang dapat na seryoso ng panggugulo kay Congressman Mariano Romualdez ay pansamantalang natigil dahil sa paghahanap ko kay Ellie pero walang makapagsabi kung nasaan siya. Bumalik ako sa building kung saan naroon ang penthouse niya na pansamantalang tinuluyan ko noon at tanging natatandaan ko tungkol kay Ellie. Pero hindi na umuno ito umuwi doon, matagal na. Kung pagbabasehan ko ang huling beses na nakita siyang umuwi dito, ay halos kaparehong panahon iyon nung araw na umalis ako at lumayo sa kanya. Nagsisituloy ako kung bakit naging arugante ako nung huling araw na nakita ko si Ellie. Isang linggo na ang nakaraan. Kung una pa lang sana ay nalaman ko ang tungkol sa anak ko na si Gavin, ay ang mismong may-ari ng katawang ito ay hindi ko siya dapat hinayaang umalis at iwan ako sa apartment. Alam ko na kasalanan ko kung bakit ganun ang nangyari. Pero masisisi ba nila ako kung piliin ko ang kapakanan at kaligtasan ni Ellie? Ayoko na madamay at madawit siya sa problema. Oras na malaman ng mga kalaban ko na may kaugnayan kaming dalawa. Siya lamang ang nag-iisang taong meron ako at hindi ko gugustuhin na mapahamak siya. Kaya kahit mahirap
ay lumayo ako para masiguro lamang na sa huli ay hindi siya masasaktan ng dahil sa akin. Aminin ko man o hindi ay may bahagi na ng puso ko ang para kay Ellie. Ginagawa ko ang lahat para sa seguridad niya dahil kilala ko kung gaano ka, demonyo at uri ng mga hayop ang mga taong sinisingil ko at may kasalanan sa akin. Minsan na siyang napahamak nang makidnap kasama ko nang kidnapin kami ng mga tauhan ni Rafa. Ayaw ko nang paulit-ulit siyang manganib dahil sa may kaugnayan siya sa akin. Pero para kaming pinaglalaroan ng tadhana dahil ang pinakautak pala ng pagpatay sa akin ay si Carlos Hidalgo, ama mismo ng taong nanggamit at sumira ng pangalan ni Ellie. May balita ka na ba tungkol kay Ellie? Tanong ko kay Ricky, ang private investigator na kausap at tinawagan ko. Gustong-gusto ko kasing makausap si Ellie dahil siya ang makapagsasabi sa akin na naging buhay ni Gavin. Siya ang nakakakilala sa anak ko bago ako nagising sa katauhan niya at tuluyang inangkin ang katawan nito. I am so desperate to find her pero hindi naging madali ang paghahanap sa kanya, lalo na at walang malinaw na direksyon ang investigasyon namin dahil wala kaming ibang nakuhang kahit anong record matapos na tumakas ito sa mga taong umampun dito na ngayon ay hindi rin makausap ng matino dahil nasunog na ng pinagbabawal na gamot ang mga utak at tuluyan ng nawala sa katinuan. Wala sir, pero may nakuha na po akong detalye tungkol kay Baby Gavin Suarez na pinapahanap ninyo ang lahat ng hospital records. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Mukhang may mahalaga akong impormasyon na makukuha sa pagkakataon na ito. Anong nalaman mo, Ricky? Agad na tanong ko. Ipinadala ko na po sa email mo ang lahat ng kopya ng mga records niya mula nang ipinanganak siya ni Miss Mary Rose. Sagot nito. Agad na nagpaalam ako at ibinaba ang tawag dito. Saka ko na siya kakausapin at tatanungin. Mas mahalaga sa akin ngayon ang detail na records ng anak ko dahil posible na may makuha akong maliit na detalye na makakasagot sa kahit isa sa katanungan ko. Baby Gavin Vizca Suarez. Usal ko matapos na mabasa ang unang detalye sa kopya ng records niya mula sa medical center. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng access si Ricky dito, pero wala na akong pakialam doon dahil kaya ko nga kinuha ang serbisyo niya dahil may kakayahan at connection siya na wala ang iba at ordinaryong tao. Normal pa rin siyang bata kung pagbabasehan mo pero mahina ang tibok ng puso niya at mahina siya. 7 araw na naka-incubator si Baby Gavin nang bigla na lang tumigil ang tibok ng puso nito na inabot ng 7 minuto. Akala ng mga doktor ay wala na ito dahil ginawa na nila ang lahat para i-revive ang sanggol pero makalipas ang halos 3 minuto ay muling nagkaroon ng linya ang aparato na nakakabit sa katawan nito. Tumulo nang hindi ko namamalayan ang luha sa mga mata ko. Bata pa lamang ito ay masyado ng maraming pinagdaanan dahil matapos ma-revive ay itinakas ni Rose si Gavin sa hospital. Isipin ko pa lang kung paano naghirap ang mag-ina ko para mabuhay ay naninikip na ang dibdib ko. Kapapanganak pa lang ni Rose at mahina pa pero nagawa niyang itakas ang anak namin dahil alam niyang nanganganib silang dalawa sa kamay ng mga kalaban ko. Pero wala sa amin ang swerte ng mga panahon na iyon dahil nahuli si Rose sa palengke habang papataka sa mga tauhan ni Santiago Alegre na si Master na pumatay rin pala sa ina ng anak ko. Daig ko pa ang dinudurog ang puso sa kaalaman kung paano sila lumaban para mabuhay. Matalino si Rose at nagawa niyang ipamigay si Gavin na napunta sa ampunan. Pero ang ipinagtataka ko ay bakit napunta ako sa katawan niya na ngayon ay ginagamit ko bilang Gavin, pero ang hindi nila alam ay ako si James Miguel Suarez na controversial na pinag-uusapan ang pagkawala at muling gumulantang sa madla matapos na ilabas ko ang katotohanan sa likod ng pagkawala at pagkamatay ko noon. Muli ay tinawagan ko si Ricky para sa panibagong misyon. Si Ellie ang target ko na ipapahanap sa kanya dahil wala akong ibang natatandaan kung saan ko siya posibleng makita. Hello sir, nabasa mo na po ba ang report na pinadala ko sa email address mo? Tanong nito.
Oo, pero hindi tungkol doon ang dahilan kaya tumawag ako sa'yo. Gusto kong alamin mo ang whereabouts ni Ellie Madrigal, anak ni Colin Madrigal. Wala ako kahit anong larawan niya dito sa akin, pero tingnan ko kung may makuha akong picture niya sa online or sa social media. Sabi ko, "No problem sir, consider it's done." Puno ng kumpiyansa na sabi nito. "Alright Ricky, may tiwala ako sa'yo. Do your best and I need a result as soon as possible." Sabi ko rito. "Yes sir, makakaasa ka." Matapos sabihin dito ang mahalagang detalye tungkol kay Ellie, ay hinarap ko ang laptop na nasa silid ko. Maraming article na akong na-browse at binasa, pero walang malinaw na mukha ni Ellie akong nakita. Kung hindi nakatagilid at pahapyaw ang kuha, ay natatakpan naman ito ng kung sino at hindi buo kung makita. Shit, mas mahirap pa palang hanapin si Ellie kumpara sa maghukay ng ebidensya at baho ng kalaban ko. Naiiling na bulong ko. Sinubukan kong maghanap ng larawan kasama si Colin Madrigal, pero wala rin akong napala. Napaka-pribado naman pala ng buhay ng babaeng iyon para mawalan ako ng akses sa kanya kahit picture man lang na nakapost sana sa social media. Wala rin akong nakuhang account niya sa mga social media platforms kaya lalo lamang akong nahirapan na hanapin ito. "Nasaan ka na ba, Ellie?" Tanong ko na tanging ako na ang nakarinig habang nakatitig sa screen ng laptop na kaharap ko. Siya lamang kasi makakapagbigay ng impormasyon tungkol kay Gavin noon at sa nakaraan niya. May pinagsamahan sila bagay na hindi ko maalala dahil marahil si Gavin ang kasama niya noong mga panahong iyon. Hanggang ngayon ay hindi ko lubos maunawaan kung bakit napunta ako sa katawan niya o baka dati pa akong nabuhay sa katauhan ng anak ko base na rin sa impormasyon na nabasa ko sa records nito sa hospital. Parang gusto ko tuloy isipin na nabuhay akong muli sa katauhan ng anak ko matapos niyang ipanganak at mag-agaw buhay. Hindi imposible ang reincarnation dahil heto nga at nabuhay akong muli, pero gusto kong makasiguro kung tama nga ba ang hinala ko dahil dito nakasalalay ang lahat. "Sir, mukhang lumabas po ng bansa si Miss Ellie Madrigal. May na-trace po akong flight details ng private airlines ng pamilya papuntang Chicago. Pero walang nakalagay kung sino ang sakay dahil VIP ang information na nakuha ko sa manipesto." Sabi ni Ricky na muli ay tumawag ito makalipas ng 3 oras matapos utusan ko itong hanapin si Ellie. "Wala ba siya sa bahay nila o maging sa kahit alin sa properties ng Madrigal dito sa Pilipinas?" Tanong ko. Sa ngayon ay wala po akong nakuha na detalye ng movement niya, pero may mga tauhan akong nakasunod sa kapatid at tatay niya. Masyadong mailap ang pamilya at hindi kami basta makalapit sa ngayon, pero gagawa ko po ng paraan. Isang ideya ang pumasok sa isipan ko. Kilala ako ni Colin bilang si Gavin noong mga panahon na magkaharap kami sa lugar na hindi ko matandaan kung saan dahil ang tanging naalala ko lamang ay sinuntok ako nito sa sikmura at namilipit sa sakit na nilayuan matapos makita na parating ang anak. "Ibigay mo sa akin ang address kung saan ko pwedeng puntahan at makita si Colin Madrigal, ang ama ni Ellie." Matatag na sagot ko. "Opo sir." Kahit kailan ay hindi ako matatakot na harapin siya. Higit kanino man ay mas kilala ko siya kumpara sa mga taong nakakasalumuha ko maliban kay Ellie. Matapos makuha ang detalye ay agad na nagbihis ako at sumakay sa Grab na nakuha ko sa apps na nagbook ako. Wala akong nararamdaman na takot sa paghaharap naming muli ni Colin kahit pa siya ang main suspect ko sa nangyari sa akin. Alam ko nang wala siyang ideya kahit konti kung sino ako maging si Gavin ang kaharap niya. Ang pinagtataka ko lang ay bakit sinaktan ni Colin ang anak ko sa isang alaala na pumasok sa memorya ko. Tila ba isa itong bahagi ng buhay ko na nakalimutan ko at ngayon ay muling bumabalik paunti-unti. Sa labas ng mansyon ng mga Madrigal, ako humantong habang hinihintay kung papapasukin ba ako ng taong tinawagan ng gwardya na nagtanong kung sino ako at ano ang pakay ko. Saglit pa ay bumukas ang malaking gate ng mansyon at pinapasok ako. Sa sala ako dinala ng gwardya na naghatid sa akin. Nakangiti at masayang mukha ng isang magandang babae ang humarap sa akin at sinabing maupo ako.
Kumusta ka na, Gavin? I'm glad to see you back here. Bati sa akin na magandang babaeng kaharap ko. Maamo ang mukha niya at pilit na inaalala ko kung saan ko siya nakita dahil pamilyar ang mukha niya sa akin, maging sa paraan kung paano siya ngumiti habang nagdiningning ang mga mata. Pasensya na po kung naabala ko kayo, ma'am. Gusto ko lang po sanang malaman kung nasan po si Ellie. Direct to the point na tanong ko. Saglit na natigilan ito at tila nag-isip ng malalim, saka tiningnan ako sa mukha na pakiramdam ko ay sinusuri ang buong pagkatao ko. Bakit hinahanap mo dito ang anak ko? Hindi ba at lagi naman kayo magkasama? Nag-away ba kayong dalawa? Sunod-sunod na tanong nito. Tipid na ngumiti ako saka sumagot dito. Hindi po kami nag-away pero humiwalay po ako sa kanya ng tirahan. Dati po ay sa penthouse niya ako pansamantalang nakatira. Pero after ko po na gumaling ay lumipat po ako sa isang maliit na apartment. Kaya hindi po kami magkasama. Paliwanag ko. Ngumiti ng maluwag ang mami ni Ellie na tila ba puno ng amusement sa narinig na sinabi ko. Finally, may isang tao na tumanggi sa anak ko at naglakas loob na suwayin siya. Masayang sabi nito. Nasa bahay niya si Ellie, sa hideout niya. Ipapahatid kita sa kapatid niyang si Declan. Sabi pa nito. Naku, nakakahiya na po. Pwedeng ako na lang po ang pumuntang mag-isa. Kunin ko na lang po ang address ng bahay niya kung okay lang po. Nahihiya na sagot ko. Masyadong mabait ang ina ni Ellie. Hindi ito nagdalawang isip na sabihin sa akin kung nasaan ang anak niya na tila ba malaki ang tiwala niya at kilalang kilala talaga ako. Hindi ako nagkamali nang piliin ko na ako mismo ang pumunta sa teritoryo ni Colin Madrigal dahil pabor sa akin na kilala nila si Gavin dati pa at naging mabilis at madali ang pagpasok ko sa bakuran ng bahay nito. Kung gugustuhin ko na gumawa ng masama ay kaya kong gawin sa mga oras na ito. Pero hindi ako pupunta dito para balikan si Colin dahil gusto ko munang makasiguro na tama ang impormasyon na hawak ko at mga detalye na alam ko bago ako magsimulang singilin sila sa paraang naglalaro sa utak ko. Declan, anak, pakihatid muna si Gavin sa safe house ni Ellie. He wanted to surprise your sister kaya wag mo munang ipaalam sa kanya. Sabi ng ginang sa anak na lumabas galing sa kusinang na may dalang tasa. Alright ma'am, kunin ko lang ang car key ko. Magalang na sagot ni Declan sa ina. Ikaw na ang bahala sa anak ko ha. Masayang sabi pa sa akin ng mami ni Ellie sabay tawa. Maganda at mabait ito. Hindi na ako magtataka na dito nagmana si Ellie. Kaso nga lang, may pagkamaldita ang isang iyon. Teka, paano ko nasabi na maldita si Ellie? San ko ba nakuha ang ideya na iyon? Tanong ko sa sarili ko. Saglit pa ay lumabas si Declan sabay aya sa akin dahil may pupuntahan pa umano ito. Bakit pinagtataguan ka ng kapatid ko? Huwag mong sabihin na nambababae ka. Seryoso ang mukhang tanong ni Declan habang nasa daan ang tutok ng mga mata nito. Hindi wala kaming issue na ganyan. Tanggi ko. Hindi na ito sumagot dahil may tumawag dito na agad na sinagot matapos pindutin ng earpiece na connected sa Bluetooth. Hanapin mo kung sinong tarantado ang nagkalat niyan sa media. I want the result in 2 hours. Galit at malakas na sabi nito sa kausap. Napaisip ako, mukhang hindi lang ako ang kalaban sa mga Madrigal at may ibang tao ang naglabas ng kung anong chismis tungkol sa pamilya nila. Isang bagay lang ang nasisiguro ko, hindi sa aking galing iyon at wala akong kinalaman sa kung anong klase ng chismis ang kumakalat at kasiraan sa pamilya nila. Sa ngayon, hahayaan ko muna silang kumilos ng payapa at tahimik habang kumikilos ako at nag-iimbestiga kung totoo nga ba ang report na binigay ni Ellie sa akin at hindi ito resulta na kontrolado ng ama niya.